Hi guys! Welcome sa aking vlog. So pag-uusapan natin ngayon ano yung RDO at saan naka-assign yung TIN nyo at paano siya i-transfer. Now RDO stands for Revenue District Office. Bakit may paganyan pa sila? So sa gobyerno kasi, especially sa BIR, dahil hindi sila centralized, may kanya-kanya silang record sa mga naka-register lang sa kanila. At yung RDO ay may 3-digit code in every place sa Pilipinas. So kung gusto nyo malaman kung saan naka-register yung TIN nyo, check nyo lang sa BIR website at doon makikita lahat ng code and location. So nasa description yung link. Now, kailan ka mag-transfer ng RDO? Kung yung previous employer mo ay halimbawa, Makati, tapos, ngayon, ang bagong employer ay sa Bacoor. Yan yung time na need mo i-transfer yung TIN registration sa old RDO to new RDO. Or for example, mixed income earner ka, yung employer mo ngayon ay nasa Manila tapos may part-time job ka as online tutor or financial advisor na kagaya ko na need mag-apply ng certificate of registration, need din siya i-transfer, i-update bago ka makakuha ng COR or Form 2303. Or for example naman, nag-apply ka ng TIN sa ibang lugar at may bago kang employer or self-employed ka, need din yan i-transfer. Now, bakit ka mag-transfer kung nasa ibang location yung TIN mo sa address mo? So, sa COR kasi, need ng address if sales agent, financial advisor ka, or online tutor or teacher, ang business address na ilalagay ay yung address sa bahay. Kaya importante, meron kang valid ID na may address kung saan nakatira. Kung wala, pwede na yung barangay ID or barangay clearance, tinatanggap naman nila. Ano ang mga requirements ng pag-transfer? So step 1, know where your TIN is registered. Again, nasa description yung link kung saan yung makikita yung RDO code at location. Then, step 2, fill out 2 copies of Form 1905. So, kung alam mo na yung old RDO mo at yung new RDO, mag-fill out ka lang ng Form 1905, which is the application for registration information update, correction, or cancellation. So, pwede mag-download ka sa mismong BIR para diretsyo na. So, fill out Part 1. This is Part 1 to 4 and 7B. Write your full name and sign here, the Part 12. Next step is provide photocopy of your company ID or COE or any proof of current employment. So, photocopy lang ng isa sa mga ito, pero kung meron ka lahat niyan, pwede mo din submit ng photocopy. Then, step 4, submit the Form 1905 and other documents to your old RDO. Submit mo yung form mo at ibang requirements, tapos antay ka ng mga 1 week para ma-transfer sa bagong RDO yung TIN registration. Humingi ka ng number para ma-follow up mo kung na-transfer na ba para pwede ka nang mag-apply ng Certificate of Registration kung yun ang pakay mo. Now, may tanong, paano kung ang old RDO mo ay nasa Mindanao pa or Visayas tapos nasa Luzon ka ngayon or vice versa? So, need mo talaga na ipasa yung Form 1905 sa old RDO mo. So, pwede magpautos ka lang para pumuntang BIR sa old RDO mo, magpadala ka lang ng authorization letter, or mas madali na mag-email lang ng documents para i-transfer. Pero, hindi din mabilis ang pag-process pag online. Ayan. So, ayun guys, sana nakatulong ang steps na to para ma-transfer nyo na din yung inyong TIN. Salamat!